ninyo na makakita kayo ng bituin eh. Oh, ito yung sunod, mga kababayan. Inisyu na naman nitong mga DDS, oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, itong mga DDS, mga fake news talaga 'to, basta kumita lang, gagawa ng kwento eh. Ito, mga kababayan, anong sunod na fake news nitong mga DDS? First Lady Lisa. 'Di ba? Oh, yung pag-uwi ni Harry Roque, may tampo yan, Ma'am Ims Kiti-Kiti. Ito. First Lady Lisa. Kaya nga daw po hindi nakasama itong si First Lady sa biyahe ni PBBM sa Amerika. Kasi daw may warrant na daw itong si First Lady. Kasi positive daw ito sa hair follicle test. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si First Lady Lisa po, kaya hindi nakakasama kay PBBM sa Amerika kasi meron siyang sariling lakad. Na which is yan po yung Arab country visit. Actually, kahapon mga kababayan, binasa ko po yung schedule or yung flight ni First Lady sa Arab country. Ito po ha. Ang pinakalat kasi ngayon mga kababayan, ito po. Ito yung schedule ng flight ni First Lady, mga kababayan. Ito po galing sa People's Tonight Radio Post ng kanilang page. So ito po una, working visit of Luis Araneta Marcos, First Lady of Republic of the Philippines, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 18 to 20 July 2025. So day 1, Thursday, July 17, departure from Manila to Dubai. So day 2, arrival in Dubai, departure po Riyadh, Saudi Arabia, arrival in Riyadh, visit to OFW Servicio Fair, one-stop shop government services. So day 3 niya, July 19, visit to Bahay Kalinga, shelter for babies children, visit to Bahay Kalinga, shelter for distressed women, OFW, lunch with OFW leaders. So yun po yung pang day 3 niya. So day 4, departure from Riyadh to Dubai, layover in Dubai, departure for Manila. And then day 5, July 21, arrive in Manila. So yan po ang schedule niya. So ngayon kung nakita nyo po mga kababayan, si PBBM po ay dumating na po sa Amerika. So hindi po talaga sila magkasama. Ngunit mga kababayan, ang sabi ng mga DDS, kaya daw po hindi sinama ni PBBM si First Lady Lisa kasi daw positive daw po itong si First Lady Lisa sa hair follicle test. May warrant na daw po ito sa Amerika at sabi pa nga nila, kaya daw si First Lady Lisa hindi daw makabalik-balik sa Amerika kasi nilagyan daw yan ng bracelet na may GPS ng Police LA. Sabi ni Maharlika yan at sa mga DDS na bobong naniniwala. Kaya nga daw po, hindi na makabalik si First Lady doon kasi nilagyan ng GPS. Pag nalaman na nandoon siya ulit, huhulihin na daw siya kasi positive daw ito sa hair follicle test. So ito po mga kababayan, gaano ba yan katotoo? Ito po, ipapanood ko sa inyo. Isang bakla na naman na nagpakalat bukod kay Maharlika sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Ito po siya, pakinggan nyo mga kababayan, ang kanyang sinasabi na kung bakit si Maharlika, ay si First Lady Lisa, ay hindi makapunta sa LA. After kuno ato nga pagkahitabua, kay ready na for indictment, which was supposedly today. They were supposed to read the indictment today and make it public na kanang si Lisa Tanas kay is indeed still in the United States. So, nalagi ko, ayun, gibuguan, giba man gud mo, nasayop sila sa information ng gihatag nako. Kanya man gud within the conversation sa katong recording, na ako no si Kumar, na ako no si Jinggoy Estrada. Nya nako, dibo, pagana ko naman sa wala man si naman si Jinggoy sa Pilipinas. Yeah, conversation na wala ano ka ba ano ka ba tita, nandito talaga sila, nag-positive sila sa hair follicle test. Nagkatawag ko nagtuo siya, wala ako wala ko'y document holding really what happened. So positive daw si First Lady Lisa ng hair follicle test doon sa LA. Kasi daw nung namatay daw itong si Paulo Tantoco, lahat daw ng mga nandoon na involved na sabi ni Sarah, nung namatay daw ito si Paulo, nagkalat daw ang mga cocaine sa lamesa. Na which is nandun daw si First Lady Lisa. So lahat daw ng mga nandoon na involved, kasi sa batas kasi 5 meters away, doon sa pinangyarihan, dawit ka. So dinadrug test daw silang lahat ngayon kung sino ang positive. So positive daw sa hair follicle test itong si First Lady Lisa. Kaya daw nilagyan ito ng bracelet na may GPS ng pulis na kapag makabalik daw ito sa Amerika, huhulihin na daw siya. Kasi bakit babalik pa siya doon? Ipinapaalis na nga.
Tapos, sa balita naman nila, nakulong daw si Lisa. Ito naman balita dito, hindi daw nakulong, pinalaya, pero may GPS. At positive daw sa her follicle test. Diba? Sabi ni Baklang Kalbo, ni Dane Chase. So ngayon mga kababayan, ang pinakalat nila ngayon, kaya hindi daw nakasama si First Lady Lisa sa trip ni PBBM sa Amerika, kasi daw may warrant na daw si Lisa doon. Diba? Ang galing gumawa ng kwento nitong mga putang inang DDS na bobo. Hindi nila alam na ang flight ni Lisa pa-Arab, ang flight ni PBBM pa-US. Diba? Pareho sila ng araw, pareho sila ng oras. Diba? Matagal nang gamit ni FL yung bracelet, wala pang nangyari kay Paulo Tantoco, sabi ni Hans Fernandez. Diba? So, yun, mga kababayan. Ito pa. Nakatawa ko sa they were hoping that I would divulge that information. Which is really funny. Nya, sa pagyudahan kasi lang nagstorya na there will be no kuan daw. Wala daw kunoy ka ng mga insinuating yun kay ba nga kanong mga maka kapriso gid na ko ba nga mga information ba. Nagsulti sila nga kanang wala ko na election mahitabo, madissolve yun ko na ang party list. Wala daw election na mangyayari, madidissolve. Oh my God, Denchis. Asaan ka na ngayon? Lumabas na yung report. Net 25 mismo ang naglabas. At alam po natin na ang Iglesia ni Cristo, hindi po yan magsisinungaling at ayaw nila sa sinungaling. So, ibig sabihin, gagawin nyo sinungaling ang Iglesia ni Cristo, nilabas nila ang police record o police report patungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Net 25 po ang nakakuha ng pinakaunang kopya niyan na hindi involved si Lisa sa pagkamatay ni Paulo. Diba? So ngayon, in-issue nila, mga kababayan. Hindi pagsama ni First Lady Lisa kay PBBM sa US trip. Kasi daw, may warrant daw si Lisa doon, positive sa her follicle test, mga kababayan, at higit sa lahat, may warning na daw si Lisa doon na hindi na pwedeng bumalik. 'Di ba? Grabe, no? Ma'am Lily Tunini, kaibigan ni Maharlika ito. At ito'y kasama ni Maharlika doon nung siya'y sinapak. Yung bumulagta siya doon sa pamilya ni Paulo Tantoco, kamag-anak ni Paulo Tantoco, sinapak siya. Di ba? Pa-shoutout po. Romy Montaner, idol ka po ng tatay ko. Salamat po, Sir Romy Montaner. Wait lang po mga kababayan na. So, ayun. So, maraming salamat po sa mga nanonood po na 5,000 plus. Like po kayo. Share and subscribe. Baka warrant ni Sara Bato Bongo yan, sabi ni Ma'am Johannes Chang. Bakit hindi sila matatakot magsabi ng fake news? Ito po kasi Ma'am Emma Batikos, ganito yan. Kaya po hindi sila natatakot magsalita, lalong-lalo na ito si Denchis, kasi nasa Amerika nga sila. Ito ang pinakamalaking depensa ng mga vlogger. Kaya po sila hindi natatakot na manira sa administrasyon or kahit sinong politician kasi wala po sila sa Pilipinas. Kasi mahirap, sino bang politician na siraan mo, mag-file ng kaso, wala ka nga. Kasi kahit magsampa ka dyan ng 1 milyong kaso, kung nandun ka naman sa Amerika, walang saysay, nandun ka naman sa China, nandun ka naman sa Hong Kong, hindi ka makakasuhan kasi nandun nga sila. Maliban na lang kung ipa-blacklisted yung kanilang mga passport. Minsan din, kaya hindi sila blacklisted kasi mga citizen na sila doon. Ang daming DDS na vlogger na sa Hong Kong, kaibigan ko rin. Meron din mga DDS vlogger nandun sa China. Katulad ni Sas Rugandos. Sino pa? Rugando. Si Maharlika, nasa Amerika. Ito si Denchis, na naninira kay First Lady, na nasa Amerika din. Kaya hindi sila nakasukasuhan. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, kung baka nakalimutan nila na si PBBM pumunta ng Timor-Leste, pag uwi niya, nahuli si... sa Japan, meron din. Nahuli si Tebes. Baka pag uwi ni PBBM, mahuli nito si Maharlika. Di ba? Kaya sila, malakas ang loob nila na bumira. Kasi kahit kasuhan sila, sa Amerika kasi, ang libel kasi, hindi siya krimen. Dito kasi sa Pilipinas, ang cyber libel is crime. Magkaiba kasi. Kaya nga sabi ni Director Jaime Santiago ng NBI na hindi habang buhay
ganyan si Maharlika. May araw din yan. O, diba? So, yun, mga kababayan, inisyu nila. Itong hindi pagsama ni First Lady Lisa kay PBBM sa Amerika. Kasi daw, may warrant na daw ito doon. So, sunod, mga kababayan, ito po yung sunod natin. Nako, magulat kayo dito mga kababayan. Kung kahapon, sinisi